Grabe, ang galing lang kasi nahabol talaga to ni ano, no, ni ex-president Rodrigo Duterte ang project na to, Coastal Road. Kasi isipin niyo ha, kung hindi to napagawa, hindi to naisama sa kanyang build project, malamang doon tayo tumatambay ngayon sa, ano, sa People's Park, Rizal Park, or sa Osmeña Park, which is wala namang problema, maganda naman tambayan doon, pero iba talaga tambayan sa coastal. Ganda ng hangin, presko. Time check kayo, alas 4, alas 3. Ganda ng hangin, presko. Kasi yan, makulimlim. Hindi tanaw yung ano, hindi kita yung Mount Apo kasi nga, you know, nimbus clouds ba tawag dyan. Basta makulimlim. Nagbabadyang pag ulan. Actually, ulan na yan sa unahan, no? You know? Yan, ulan na yan. Sa may bandang Ligas yan sa tapos. So, nakakatuwa lang, no? Yung mga coastal roads sa Pilipinas. Hindi lang sa Davao. Talagang ano, no? Multi-function ang kanyang ano, purposes. Hindi lang siya basta pang ano, pang mabilis ang biyahe. Hindi lang siya pang decongest, no, ng traffic or heavy traffic sa mga main thoroughfare sa mga downtown area, kundi ito rin ay ginagamit siya for recreational area, yung jogging, biking, tambay-tambay, banding sa mga kamag-anakan, di ba? Pwede tambayan sa lahat, no? Applicable for all ages. Galing lang, nakakatuwa. So may mga kakilala naman tayo somewhere in the Philippines na yan nga, kapag nakikita ko nila yung mga vlog natin, nasasabi nila lang, sana all. Kasi yung lugar nila dagat din naman pero walang ganito. Pero meron naman sila, ano, may mga project din naman sila. For example, ang coastal road pala na napagawan sa build project ni PRRT, for example, Sorsogon. I don't know kung may mag-disagree sa akin, di ba? Basta pagkakaalala ko, yun talagang pinakaunang nabuksan na or na-inaugurate na coastal road na napakaganda sa buong Pilipinas. Ayun yung ano, Sorsogon City, Sorsogon, no? Lugar ng mga Escudero family. Tapos yung pangalawa naman ay sa Ilocos. Tapos yung pangatlo ay yung flood control, parang ano, flood control riprap basta river esplanade or ano, parang flood control sa Naga City. Naga City is ano, lugar no, ng mga Robredo nila Vice President Leni Robredo. So meron siya napagawa doon, flood control dati. Sige palihog. Diba, nakakatawa na. So napakaganda ng ano, ng proyekto. Talagang solid, pulido pagkagawa. Hindi lang siya basta maganda, no? Maganda sa mata, maayos ang pagkadisenyo. Itong lugar na to dito, kulang na to lagyan ng ano, no? Parang globo ba? Sana lagyan siya. Durian, kahit paano pwede tayo durian. Diba doon sa may ano, sa MOA, diba may nilagyan na lang ng globo yung rotonda doon. So dito sana durian, no? Ilan kaya? Pero siguro wala pang ano, budget or hindi pa priority. May budget naman ang Davao lagi. Actually ang Davao ano, isa sa pinakamalaking ano, revenue era, no? Napakalaking ano, monetary era, napakalaking income sa GDP, di ba? 500 billion GDP ng Davao City. So doon pa lang ay sapat na 'yon para makagawa ng ano, napakaraming mga makabuluhan at napakagandang mga project, mga kapakinabangan ng mga project. Pero dito sa Davao, as far as I know, hanggat ang isang establishmento, ang isang facility, isang infrastructures ay napapakinabangan pa, 100% gumagana pa, hindi pa siya delikadong gamitin, ay ginagamit pa rin, no? For example, yung ating ano, Ecoland Davao City Overland Transport Terminal. Napakaluma na yung ano, nung establishment na yun, ng facility, pero dahil nga sa ano pa siya, efficient pa, andyan pa rin siya, no, nakatayo, hindi pa rin siya na re-renovate. Airport, Davao City International Airport, sa kabila ng pagiging third busiest international airport or third busiest airport sa Pilipinas, still hindi pa rin siya
nare-renovate or pinapalaki o ano ba tawag diyan. Basta hindi pa siya re-renovate ng ano no, ng pangmalupitang renovation talaga. Kumbaga ano lang, konting renovation lang, pinapaganda yung ano, yung parang outside facade, yung walling, 'di ba? Pinawang transparent. Kumbaga parang ano pa unti-unting ano lang kumpuni, pero sa akin siguro ang iba marami mga Davaoenos no, from Davaoenyo itself na nagsasabi talaga na parang ano, parang nagrereklamo, nagko-complain sila na bakit nga kasi maayos-ayos yung airport ng Davao City. Napag-iwanan na ng ano, ng Clark. Mas maganda pa yung ano sa Lagindingan Airport ng Cagayan de Oro City, Lagindingan Airport. Pero yan, Davao City is the third busiest airport sa Pilipinas. Pero hindi pa rin siya maayos-ayos. Pero para sa akin, okay naman as long as ano siya no, hindi siya madumi, hindi siya makalat. Hindi siya kalawangin. Tapos efficient pa masyado no? Talagang gumagana pa yung escalator, elevator, gumagana yung mga mga push carts, gumagana yung mga runways, di ba? Okay yung taxiway, okay yung ano, yung facility talaga gumagana. So para sa akin okay lang, wala problema. So syempre ang ating mga nasa LGU, ganoon naman talaga no. So tayo mga law abiding citizens, tayong mga constituents, ano lang tayo, tuloy lang sa ano, sa pagtatrabaho, daily routine ho natin no. Tapos yung mga ano natin, LGU officials, ayun no, ang ano natin just trust na lang, di ba? Sabi nga nila sa kasabihan na trust can build a strong relationship, di ba? Kung wala kang trust, wala no. Ayan, tama ba yun? Basta ano, trust is the foundation of a strong relationship. So pag wala kang trust, so walang magandang ano no, samahan, walang magandang tama ba 'yun? Basta may ganung ano, mayroong narinig na ganung ano kasabihan. So kung wala ka rin namang tiwala, wag mo na iboto next time around, di ba? O doon ka bumoto sa iba. Anyway, bali yun lang, nakakatuwa lang dito na kahit pa man na tayo yan, laging namamasyal dito, tumatambay, pero talaga every time na napupunta ko tayo dito, na mga ho tayo, napapasalamat no? So ano, napaka-grateful mo natin lagi dahil nga sa it's better late than never. So parang motto siya no. It's better late than never. Huli man ang Davao City na nagkaroon ng mga projects, big projects na gaya nitong coastal road, bypass roads, mga underground subway, tunnel, di ba? Mga junctions, mga flying overs. At least no, meron. So di ba rin ang huli kaysa wala. Kasi kahit paano ako ang ano, interpretation ko kaya no, yung form ano, XPRT. Kahit paano ko siya ano, delikatisa. Hindi ko baga parang ano niya, parang iniba niya ang estilo ng pamumuno no, estilo ng mga bawat admin na, di ba, naalala niyo kung sino yung ano yung lugar na mahina ang boto ng isang politiko ay hindi binibigyan ng proyekto, parang ginagantihan na. Di ba ba? Napansin niyo ba? Di ba napansin mo ang kuan ng kanang mga mayor kung mudaog, di ba? Example lang. Kung asa to nga barangay nga pildi sila, di ba, di tagatagag project. Di ba no? Napansin mo no? O sidigong lahi. Ang yang gibuhat kay kuan. Bisan pag kanang naay mga lugar nga although landslide ang panalo ni Digong. Pero hindi yun ginamit na rason para hindi niya bigyan ng proyekto ang mga lugar. For example, Naga. Oo, sa ano, Naga City, sa Camarines Sur. Sorsogon. Lugar ng ano yan, hindi naman mga Bicolano, pero syempre manalo or matalo, I mean botante mo man yan o hindi, basta kayo sila ay mga Pilipino, ikaw pa rin ang pangulo nila. Kaya pag tingin mo talagang may pangailangan sila, lalo sa mga infrastruktura, gagawan talaga yan. So yan ang ginawa niya no, ni ex-President Duterte. Yan ang ano, pansin ko lang naman yan So well, pwede kayong mag-disagree sa akin, okay lang, di wala problema dyan. So yun ang ano ko, yun ang kanyang perceptions and perspective. Basta dati parang puro lang talaga Mega Manila, puro Metro Manila, puro Manila. Basta ang pinakaunang ano no, pinatayo ni XPRD yung MRT7, yun talagang pinakamalaking ano yun, proyekto yun. Mega project talaga yun. Gawa nung napakahaba nun from SM North EDSA papuntang San Jose del Monte, Bulacan. Ang layo nun, mantakin nyo kapag bumabiyahe ako nun dati. Partida Caloocan lang ako, North Caloocan lang ako nun Ang biyahe nasa 3 oras kapag traffic peak hour. Pag hindi naman traffic, nasa mga 1 oras lang o 1 oras kalahati, ganun. Pero dahil sa MRT na yun, kung matapos-tapos na yun, kasi pending siya ngayon tapos ano na siya, parang subject to operate siya ngayong 2028. So super delay na talaga siya. Ang ano doon
Ang target of completion kasi dapat 2028, I mean 2022. Pero hindi nagawa. So I don't know, may mga circumstances na sila na din nakakaalam, di ba? So hindi na talaga abot ng ating kakayanan para malaman. Although meron namang chance, pero syempre meron naman tayong mga priority sa buhay, mas dapat unahin natin. Yan ang yung makasurvive, kumita. We have to work to meet ends meet, galing. So yun lang, bali naalala ko lang talaga dati nung kabataan ko pa, common scenario talaga sa mga administration na kung anong lugar, anong barangay sila na natatalo, hindi binibigyan ng proyekto. For example, yung mga government issued na mga multi-cabs, mga government issues na mga barangay vehicles, mobile vehicles, or ano pa tawag dyan. Basta marami mga government issue na People's Money's Fund, or People's Money yun, pera ni Juan na panggastos. Pero talagang kinigipit nila yung mga lugar na mahina ang boto nila, or in short, talo sila. So hindi lang sa mga mga binibigay ng mga sasakyan, kundi sa mga simento talaga, yung mga kalsada, yung mga farm to market road. So pansin ko, yung mga pinopolitika, yun ang pinaka short say na pagkasabi, pinopoliticize ang mga proyekto. So kung sino yung mga barangay sa mga mayor sa mayoral, kung sino yung mga barangay na mahina sila, kung ilan sila sa boto, talo sila. So yun yung binabalikan yun kapag nanalo yung mayor na yun. Talo kami dyan, so wala kayong asahan sa akin na proyekto. Tapos sa naman, congressman, ganun din, kung anong lugar, anong mga administrative districts in barangays or municipality yung talo sila, hindi sila nanalo. So yun, din ulit yan, ipopoliticize yan, ipapower trip, hindi rin yan bigyan ng proyekto. Tapos sa governor na naman, syempre ganun din, hindi rin bibigyan. Pero sa kay PRRT, kay ex-president Duterte, nakakatuwa, nakahanga kasi yan ang ginawa yun, yung ganong sistema ng mga politicians sa Pilipinas na talagang dahil sa hindi sila ganon kalakas sa isang lugar na yun, hindi sila nagbibigay ng proyekto. Pero hindi ko naman din talaga sigurado kung may mga lugar ba talaga na nabibigyan ng proyekto. Pero syempre, kung yung pinaka-least priority, meron din pinaka-priority. For example nga, Manila, pinaka-priority talaga. For example, yung Dolomite Beach, di ba? Yung Manila Bay, hindi naman lugar ni Digong yun. Hindi naman mga Davawin niya ang mga tumatambay doon, hindi naman mga kababayan niya sa Mindanao, taga Davao ang tumatambay sa Dolomite Beach or sa Manila Bay. Pero ginawan talaga ng paraan ni XPRD na magano siya, mapaganda kahit paano, di baling uuran na siya ng batikos. Hindi naman talaga mawawala yan. You cannot please everybody. Tapos yung pangalawa naman sa Boracay, di ba? Yung rehabilitation, di ba? Di naman kung tutuusin, hindi naman talaga, basta ang galing lang, nakakatuwa lang, nakahanga, di ba? So sa Boracay. Tapos yan ang Sorsogon. Hindi naman niya baluarte yun, baluarte ng mga Escudero. Pero since nga mga Bicolano mga Pilipino pa rin naman, so yan, binigyan niya pa rin ng mga proyekto. Sa Cavite, di ba? Laguna, Batangas, dami niya nagawang proyekto doon sa mga lugar na yun. In some part of Visayas and Mindanao. Sa Visayas ba meron bang nagawa si XPR din ng mga projects? So let me know in the comment box